Nagpupuyos ang kalooban ni Mara habang lulansya ng kabayo. Ang inaasam lang niya ay mapalis na nakahiligan niyang ilibangan ang matinding pagkayamot na nararamdaman niya. Sa Meadows Nature Club siya madalas nagpunta kung ganong may iniinda siyang maigting na emosyon. Sa pamamagitan ng pangangabayo ay kadalasang nawawala o kaya ay nababawasan ang pagputok ng butsi niya. Ang napag-usapan nila ng kanyang daddy sa almusal ang nagpapakulo ng dugo niya. Siguro kasalanan din niya. Hindi na siya nasanay rito. Sa napakaraming beses ng pagtatalo nila sa topic na napagdiskusyonan nila, ay dapat ay alam na niya kung paano niya kontrolin ang kanyang reaksyon sa bagay na iyon. But the issue still got to her, because each time her father brought it up, it made her feel as if she was nothing but a female cattle made for breeding. Habang mabilis na tumatakbo ang kabayo niya, ay hindi niya napigilan ang paglalaro sa diwa niya nang nagiging pagtatalo nila ng kanyang daddy. Patapos na sila sa pag-aagahan nang ibaba ng kanyang daddy ang tasa ng kape nito at masdan siya. "Is there a problem, Dad?" Tanong niya nang mapansin niyang nakamasid dito sa kanya. "I just want to ask, are you dating someone?" Anito. Oh, not again. Nagbungguan ang mga bagang niya kasabay ng pagkislot ng ugat sa kanyang sentido. Lumang tugtugin na yun sa kanilang dalawa, pero kung siya ay sawang-sawa na sa issue, para dito ay tila misyon na sa buhay nito ang maya't maya ang pag-uurit nito tungkol doon. "Dad naman, I told you." "Yes, I know. You told me you're not interested. But Mara, listen to me." Malumani naman ang tinig nito. Parang isang special child ang kausap nito, kaya kailangan maging mahinahon ang pananalita nito. Lalong ikinapipiko niya iyon. "I've listened to you. And about this many times?" Sabad niya. Kabaligtaran ng sa kanyang daddy ang kanyang tinig. Nagpapahiwatig iyon na nag-uumapaw na pagkainis. "Naipaliwanag ko na rin sa inyo ang opinion ko at ang mga rason ko, pero ayaw niyo naman akong pakinggan." "An opinion I don't agree with because it doesn't make any sense." Saad nito. "Aling walang sense sa sinabi kong ayoko munang pag-isipan ng tungkol sa pag-aasawa." Ganti niya. Really, she did not see the point. "How old are you, Mara?" Anito. "You're turning 27. "Yeah, practically an old crone." Sarcastic ang sagot niya. "At that age, you should have started thinking of settling down. Or at the very least, be in a stable relationship. Pero kahit boyfriend man lang ay wala ka." "Is it my fault if all the guys I meet are losers?" Aniya, ilang lalaki na rin ang nakipakilala nito sa kanya, mga anak ng malalapit na kaibigan nito. "They're not all losers. Masyado ka lang pihikan. O baka sinasadya mong huwag silang magustuhan. Honestly, I think you never gave any of them a chance. Maybe it's because I am not yet interested in settling down." Iyon naman ang totoo. Ang ibang mga babae natataranta na siguro kapag sumapit sa edad niyang walang nobyo man lang. Pero ibang pananaw niya. To her, being with a guy was something stifling. Nakita niya iyon sa mga kaibigan niya. Kapag may boyfriend na siya, ay may mag-uusisa na kung nasaan siya, anong ginagawa niya, saan siya pupunta, o mas masakla pa, baka pigilan siya nito sa gusto niyang gawin at puntahan. It was bad enough she had her and dad looking over her shoulder and watching her every move. Paano kapag nagnobyo na siya? Sanay siyang ginagawa kung anong gusto niya. As an only child, she was pampered by an adoring father. Halos lahat ng gusto niya ay nakukuha niya sa isang pitik lang. Ni minsan ay hindi niya naranasan magkaroon ng mabigat na problema. At ang sabi ng mga kakilala niya nag-settle down, isang bakol ng sakit na ulo ang dulot ng pag-aasawa. Kaya bakit siya magmamadaling lumagay sa gayong estado? Bakit gugustuhin niya lumagay ron ever? "Kailan ka pa maging interesado? Kapag 89 anyos ka na?" "Look, Mara, para din sa'yo kaya kinukulit kita ng ganito. I won't live forever, you know." "Memorize ko na yan, Dad." Ngaling-ngaling ibulalas niya yon. Memoryado na naman talaga niya ang litanya ng kanyang ama. "I won't live forever, you know. Before I go, I want to make sure you're going to be okay. Sino po magpapaiwan ko sa'yo kundi ang lalaki mapapangasawa mo? Kaya bago ako lumisan sa mundong ibabaw, ay gusto ko matiyak na matino ang napili mong makakasama sa buhay."
Nirecite niya sa kanyang isip ang dialogue nito kasabay ng pagsambit nito niyon. She got the lines right almost word for word. And then there's the company to think about. Dagdag nito. Inasahan na rin niyang iyon ang karugtong ng dialogue nito. Sayang ang pinaghirapan kong ipundar kung mapupunta lang iyon sa wala. Tuwing sasabihin nito iyon ay ramdam niya ang disappointment ito. Alam niyang umasam ito noon na magkakaanak ito ng anak na lalaki. Sinong ama ba ang hindi mangangarap ng ganoon? Pero hindi na pagbigyan iyon. Siya na panganay na ay naging babae. Sa kasamaang palad pa, nagkaroon ng komplikasyon sa matris ang kanyang mami, kaya pagkatapos siyang ipanganak nito, dinugo ito ng husto at dumating ang puntong kailangang alisin ang matris nito para maisalba ang buhay nito. That effectively ended his father's dream of having a son. He groomed and trained her the way he would be a boy. Pero likas at malakas yata talaga sa kanya ang pagiging babae, kaya hindi siya naging boyish man lang. She enjoyed some sports, but that was just about it. To make matters worse, she showed no instinct for business. Sa halip ay sa pagpipinto siya nahilig. Fine arts ang kinuha niyang kurso sa kolehiyo. Business management ang una niyang pinasok, pero halos maiyak siya sa pagkabagot at pagkabagsak-bagsak niya sa major subjects niya, kaya nung bandang huli ay pumayag ng kanyang daddy na mag-shift siya sa kursong gusto niya. That seemed to also end his dream of having his child run the company he founded. Magmula noon ay naitanim na yata sa isip nito ang isa pang mahalagang misyon nito, ang tiyaking makapangasawa siya ng isang saksakan ng tinong lalaki. Inudyukan siya nitong makipagkilala sa mga lalaking nasalanan nito at maraming beses din namang pinaunlakan niya ito. Pero dumating ang puntong nagsawa na siya. Siguro hindi naman totoong loser sa mga nakadate niya, pero sa kahit isa man sa mga iyon, ay hindi siya nakadama ng katiting na interes. Ang ilan ay nakikitaan niya ng senyales na napipilitan din lang na makipag-date sa kanya. Hindi pipitsuging kumpanya ang Villarama ko. Para sa ilan, sapat na yatang insentibo na anak siya ng may-ari niyon para patulin siya. Kaya siguro lalo siyang nadidismaya. This one is different, giit ng kanyang daddy. He's the relative of a good friend. Hindi siya anak mayaman but he has made something of himself. Balita ko ay nag-graduate siya ng magna cum laude at nag-MBA rin. I like self-made man, Mara. Kalimitan ay may karakter at paninindigan ng mga iyon. Kaya nga gustong gusto kong makilala mo siya. No, Dad. That time around, she decided to put her foot down. Pinagbigyan ko na kayo ng maraming beses, kaya sana naman ay sapat na iyon. Tumitig ito sa kanya na para bang sinampal siya nito. I'm just thinking of you, Mara. Anito kapag daka, baka sampaghinampu sa dibdib nito. You're thinking of the company, not me. Ganti niya. Nagbaba ito ng tingin. Sa palagay niya ay nag-guilty ito dahil totoong tinuran niya. He was really thinking more of the company he founded. Importante sa akin ang Villarama Company. Hindi ko ikakaila yun. After all, I poured my blood, sweat and tears into making it a big and successful enterprise. Pero para sa iyo rin kaya ginagawa ko yun. Gusto ko kung ano't ano mang mangyari sa akin ay may masasandalan ka. However, I would prefer it if I see that long before I go. You're already in good hands. I want to see what kind of a man I would leave you to. What kind of a man I would leave the company to. Dahil kung mukhang sasayangin lang niya ang pinaghirapan ko, mas mabuting ibenta ko na lang ang kumpanya para masecure ang kinabukasan mo. You can't sell the company, Dad. Saad niya, parang ikamamatay iyon ng kanyang daddy. Villarama Company meant too much to him. You're probably right. Mapaklangiting sumilay sa mga labi nito. Pero maniwala ka, kapanakanan mo lang ang nasa isip ko kaya gusto kong tiyaking matagal pa bago kitang iwan ay matinong asawa na ang pwede kong pagpasahan ng kumpanya pagdating ng araw. It would also greatly ease my mind if you would give me a dozen grandsons. You could leave the company to me, you know. Aniya, ilang sadaling napamang ito sa kanya bago humagalpak ito ng tawa. Sorry, anito nang makita siguro nito ang pagkadismaya sa mukha niya. No offense meant, my child, but you just don't have the will and the drive to run the company. Ibang isinisigaw ng puso mo at hindi kita pwedeng pilitin sa ayaw mo.
Having a half-hearted leader for Villarama Company is as bad as having a jackass running it. So humor me please, meet this guy and give me a chance. I can't. I don't want to. Git niya. Please, don't force me to. Excuse me. Pagkasabi niya niyon ay tumayo na siya mula sa hapag at iniwan niya ito. She ended up at the Meadows Nature Club at ngayon nga'y naasam niyang tatangay ng ritmo ng pag-indayog ng sinasakyan niyang kabayo. Ang init ng ulo niya. Masyado yata siyang nalulung sa pag-iisip kaya hindi niya napansin ang paligid. Sa pagkabig niya sa renda ng kabayo, pakanan para igiya iyon patungo roon ay sakalang niya napuna ang isang lalaking lulan din ng kabayo. Ilang metro ang layo nito sa kanya. Nakahinto ang kabayo nito at tila nakatanaw ito sa kanya. Nakasuot ito ng shades kaya hindi niya gaanong makita mukha nito. Idagdag pang medyo malayo ito sa kanya. Iginala niya ang kanyang tingin sa paligid. Inaalam kung may mahihingan siya ng tulong kung sakali. Kinabahan kasi siya. Halos sigurado na niyang siya ang titingnan ng lalaki. Kung bakit, hindi niya alam. Ligtas dapat ang nature club na iyon dahil alam niyang mahigpit ang seguridad niyon. Dapat lang dahil pawang may mga kadalasan nagpupunta lang doon. Pero sa panahon ngayon, wala nang lugar na masasabing garantisadong ligtas. Kaya nun pa lang ay naisipan na niya kung anong gagawin niya sa sandaling may gawing kaduda-duda ang lalaki. Pero bago pa man siya tuluyang magpanik, ay nakita niyang kinabig na nito ang renda ng kabayo nito para pabueltahin iyon. Kapag kuwan ay pinatakbo na nito palayo sa kanya ang kabayo nito. Nakahinga siya ng maluwag. Iyon nga lang, nawala na siya ng ganang ituloy ang pangangabayo. Sa halip ay ang landas ng pabalik sa kwadra ang pinatahak niya sa kanyang kabayo. Nang madala na niya sa kwadra ang kabayo, ay nagpasya siyang umalis na lang muna ng club. Pupunta na siya sa parking area niyon nang tumunog ang cellphone niya. Nagtaka siya nang makita niya kung sino tumatawag sa kanya. Si Mr. Alfredo Guada, ang assistant ng kanyang daddy at maituturing na kaibigan na rin ito dahil sa tagal na ng paninilbihan nito sa Villarama Company. Bakit kaya tinatawagan siya nito? Tito Alfred, good morning. Bati niya nang sagutin niya ang tawag nito. Good morning din, sagot nito. Mara, natan siya bigla. May kakaibang igtingan tinig nito para nagbabadya ng hindi maganda. Tito, is something wrong? Mara, I don't know how to say this but Iha, your dad, he's in the hospital. What? Kung naiba-iba lang ang kausap niya, ay baka isipin niyang masamang biro ang sinasabi nito o kaya ay pakanaayo ng mga masasamang loob. Kausap pa lang niya ang kanyang daddy kanina, ngayon ay ospital na raw ito. Pero buo ang pagtitiwala niya sa lalaking tumawag sa kanyang parang binuhusan siya ng pagkalamig-lamig na tubig na mag-sink in sa kanya kung anong sinasabi nito. Saang ospital? Ano nangyari? Sinabi nito ang pangalan ng pagamutan. Nabangga ang kotse sinasakyan niya kanina papunta siya ng opisina. Oh no, napasinghap siya. Kumusta ang lagay niya? Napakamahal lang malaman niya iyon. It's too early to say. Katatawag din lang sa akin ng ospital. Pangalan ko raw ang sinabi ng dad mo habang aga umalay siya. I'm on my way there now. Tinawagan agad kita para ipaalam sa'yo. Pupunta na rin ako ron, sagot niya. Kaya mo bang magmaneho? Kung hindi, magpapadrive ka na lang o kaya ay mag-taxi ka. I'll see Tito. Bye. Ngatal ang buong katawan niya nang matapos ang pag-uusap nila. Halos patakbong pinuntahan niya ang parking lot ng Nature Club kung saan iniwan niya ang kanyang sasakyan. Nang makalulan na siya roon ay binuhay agad niya ang makina. Akmang magmamaniobra na siya para umalis sa slot niya nang matanaw niya ang lalaking palulan din ng sasakyan nito. Isang Nissan X-Trail iyon. She could almost swear it was the same guy she saw while she was riding her horse. Napatingin ito sa gawin niya. Kung natigilan ito o imahinasyon lang niya iyon, hindi niya matukoy. Hindi na niya pinag-ukulan ng masyadong pansin iyon. May mas importanteng dapat niyang gawin at iyon ay ang maratingan taddi ng daddy niya na nasa ospital. She left the parking lot with her tires burning rubber. Walang patlang ang pagdaloy ng kanyang mga luha habang nakatayo siya sa tabi ng hospital bed ng kanyang daddy. Nasa ICU ito at hindi pa masabi ang lagay nito.
Ayon sa kanyang Tito Alfred na siyang nakipag-ugnayan sa mga kinauukulan, isang bus sa bumangga sa kotse ng kanyang daddy. Hinuha ng mga investigador ay nawala ng kontrol ang driver ng bus dahil sa mabilis sa pagpapatakbo nito. Ang pagbangga ng bus sa kotse ay naging dahilan naman ng pagsalpok niyon sa concrete barrier. Naipit sa loob ng sasakyan nito ang kanyang daddy. Nahirapan pa nga raw ang mga kinauukulan na makuha ito. Masama ang injuries na tinamo nito at hanggang sa mga sandaling iyon ay nakikipaglaban pa rin ito para sa buhay nito. Dad, lumaban ka please. Lumaban ka. Mahina ngunit paulit-ulit ang usal niya. Hawak din niya ang kamay nito na para bang kapag binitawan niya iyon ay may koneksyong malalagot sa pagitan nila at magiging daan na pahulagpos nito sa mundong ito. Maya-maya ay naramdaman niyang gumalaw ang kamay na hawak niya. Nakita rin niyang nagtangkang dumilat ang kanyang daddy. Dad! Bulalas niya nang mawari niyang nakadilat na ito. Dad! Mara, halos walang tinig na lumabas mula rito. Don't try to talk, Dad. Just rest. You've been in an accident, but you're going to be fine. Saad niya. Not fine. Nito, kapag kuha ni Sumenyos ito sa kanyang lumapit siya rito. Sumunod naman agad siya. I don't think I will make it. Wika nitong halatang hirap na sa pagsasalita. Of course you will, giit niya. Huwag kang magsalita ng ganyan, please. Ganon na lang ang pagpipigil niya ng luha na nagpupumilit na namang bumalong sa mga mata niya. The company, Mara. The company would be fine. Just rest, sagot niya. Umakma siyang dediretso na sa pagkakatayo, ngunit hinagip nito ang pulsuhan niya para pigilan siya. Dad, try to rest and conserve your strength. Pahinuhod niya rito. The company. Pabulong ngunit paano sa sambit nito. It would be okay without you. Anya. It won't. Save it. Dad, please rest. Promise me. Humigpit ang pagkahawak nito sa kanya. Promise me. I promise, sabi na lang niya para tumahimik na ito. Nang marinig nito iyon ay lumuwag na ang pagkakasaklot nito sa braso niya. Pumikit ang mga mata nito at kasunod niyon ay tumunog ang alarm ng aparato na kakabit dito. Doc! Natatarantang sigaw niya. Agad-agad na nagtindigan ang mga medical personnel na naalertuhan ng pagtunog. Mabilisan ang pag-uutos ng doktor. May itinurok na kung anong gamot sa swero nito at may nagdala ng makina sa tabi nito. Pero inihahanda pa lang ng paddles ang defibrillating machine ay pumailan lang na sa silid ang tunog ng pagtibok ng puso ng kanyang daddy. Doc, how is he? Mangyak-nyak na tanong niya. I still can't say for now. 50-50 pa lang ang lagay niya. I'm sorry. But I assure you, we are going to do everything we can for him. And if it's any consolation, I've seen patients with worse injuries who survived. We'll take very good care of him. Pangako nito. Thank you, Doc. Iyon lang at nagawa niyang sabihin. Sa sumunod na mga araw ay nanatiling kritikal ang lagay ng kanyang daddy. Kung ilang beses na kinakailangang i-revive ito dahil bumabagsak ang blood pressure nito. Kadalasan din ni walang malay ito. Kung nagiging conscious naman ito ay napakasandaling panahon lang. Laging ang tungkol sa kumpanya ang sinasambit nito. Panay rin lang ang pangako niyang isasalba niya iyon. Whatever that meant. As far as she was concerned, the company would go on without her father for a few weeks. Ni hindi nga siya nagpupunta sa opisina niyon. Ano naman bang sa isa na gagawin niya na yun? She did not have the remotest idea on how to run it anyway. Minsan kagagaling niya sa pagdalaw sa kanyang daddy ay nakasalubong sila sa hallway ng ospital ni Tito Alfred. Paalis ka na ba, Mara? Tanong nito. Yes, Tito. Tulog si Dad. Napabuntong hininga siya. Madalas naman itong tulog. Umaasa siyang paglipas ng mga araw ay mas mahaba pa ang panahong may mali ito. Pero hindi na mangyayari iyon. Maybe we can talk. Hindi niyo ba dadalawin si Dad? Nagtatakang tanong niya. It can wait. Tulog naman kamo siya. Mas mahalaga makausap kita. Tungkol saan, Tito?
It's about the company. Natigilan siya. Can't that wait either? Busal niya. Bahagya siyang nairita. Nasa bingit na ng kamatayan ng kanyang daddy ay kumpanya pa nila ang pinoproblema niya. I mean, I'm more worried about dad and kung pwede nga lang maghintay ito ay hindi na muna kita aabalahin, Mara. May bahid ng paghingi ng dispensa ang tinig nito. But this is something you should know. Ano ba yun? Lumingal nga ito. You want to talk here? Tanong nito. It's as good a place as any. Nagmamadali na siyang malaman kung ano ang sasabihin nito kaya kahit siguro nasa toilet sila ay ayos sa kanya. Okay, it's your choice. Humugot muna ito ng malalim na hininga. Mara, the company is in deep trouble. Lahad nito kapag daka. In fact, if you don't do anything soon, it's going to go under. Napamaang lang siya dito. Ilang sandali ang lumipas bago siya lubos na naunawaan kung ano sinasabi nito. At kasunod niyon ay parang may humila sa sahig na tinatapakan niya. Your meeting with Mr. Akiro at 2 this afternoon had been pushed forward. 10 o'clock na iyon. And then there's the luncheon at the Old Princess Country Club. You are the guest speaker at the lunch of the movement that will guarantee the rights. Habang lulan sila ng elevator ay panay ang litanya kay Den ng sekretaryang niyang si Gwen ng mga aktibidades niya para sa araw na iyon. Sa dami ng mga iyon, mula sa kaninang umalis siya sa ground floor ay nagsasalita na ito hanggang ngayon malapit na sila sa 21st floor ay hindi pa rin tapos ang pagsasabi sa kanya ng mga nakakailangang gawin. Miss Galindes called up. She wants to know if you're free for dinner. I told her you'd get back to her because I need to check your schedule first. Sabi nito. Good thinking, Gwen. Saad niya. I really should give you a raise. Yes, you should. Matamis ang iting ganti nito. She was a sweet girl. Mahusay ito. Efficient. Lagpas 4 na taon na tumatay yung sekretary niya ito at sa loob ng panahong iyon ay wala siyang may rereklamo sa trabaho nito. Bukod sa mahusay at efficient ay mapagkakatiwalaan pa ito. Napakahalaga ng katangiang iyon para sa isang nasa posisyon nito dahil maraming pagkataong mga sensitibong dokumento ang dumadaan dito. Pero napatunayan na niya na maraming pagkakataon ang pagiging tapat nito sa kanya. Ni minsan ay walang nag-leak sa mga mahahalagang impormasyong itinatago niya. He really should give her a raise. Well, is that all? Tanong niya nang hindi na magsalita ulit ito. Kumarap ito na para bang nagising sa pangarap, saka mabilis na ni Yuko ito ang planner na tangan nito. Hardly, sagot nito. This afternoon you need to go to. Itinuloy na nito ang paglalarawan sa kanya na magiging itsura ng araw niya. It's work, 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 and more work. Napabuntong hininga siya. And finally, sir, the report you asked for. Sabi nito nang nasa loob na sila ng opisina niya. Isang folder ang iniabot nito sa kanya. The person who did this is a top-notch, right? Ayoko may mali sa impormasyong mababasa ko. Sabi niya. Very top-notch and very reliable, sir. Paniniyak nito. Good. That would be all and thank you. Lumigid siya sa desk niya at umupo na siya. Sandali lang nanatili ang sekretarya sa harap niya bago umalis ito. Nang wala na ito ay binuklat agad niya ang folder. Hindi niya masasabing ikinatuwa niya ang nabasa niya roon dahil hindi naman maganda nakasaad doon. Pero dahil sa nabasa niya, ang ideyang noon pa lang ay nagsisimula ng mabuo sa isip niya ay lalong nagkaroon ng hugis at forma. Nakatitig din sa nilalaman ng isang folder si Mara ng mga sandaling iyon. Titig na titig. Pero kahit baligtarin pa yata niya ang binabasa niya ay malayong maintindihan niya iyon. She was reading figures relating to the financial state of Villarama Company. Nakakapanlumo na ang kumpanyang inakala niyang kasintaas at kasintatag ng pader ay kagaya lang pala ng dingding na suwali. Ganun na lang ang pagkagulat niya nang sabihin sa kanya ng Tito Alfred niya na nanganganib na nga ang mabangkarote ang kumpanya nila. Inakala nga niyang noong una ay inuutulang siya nito o kaya isa lang iyong masamang biro. This is a joke, right? Sabi niya rito. How I wish is it, Mara, but it's true. Paniniyak nito. Pero, paano nangyari ito? Wrong timing lang sigurong sasabihin.
Your father's accident happened at the time when the bad loans he made were catching up with him. He was making headway in offsetting the decision he made that cost a lot of money. Pero bago pa niya mailagay sa ayos ang lahat ay nangyari na ang aksidente. News of accident quickly spread and it made his investors jittery. Yung mga pinagkakautangan naman niya na normally madali niyang mapakiusapan na i-restructure iyon loan o kaya ay extend yung pagpalugit ng pagbabayad ay nangangamba na rin. Sinisingil nila tayo. Bakit kailangan niyang mangutang? The company is making money and iyon ay para sa ilang expansion programs na sinisimulan niya noon pa. For a company to progress, it needs to expand. At normal lang na mangutang para sa maggamit doon. Your father's creditors used to be lenitent and with him. But with him in critical condition, well, they have reason to panic. If the company goes under, their money would be tied up for a long time. Parang pinasok ng ipo-ipo ang kanyang utak. Hindi niya malaman kung anong gagawin niya. The company needs a leader, Mara. Dahil sa nangyari sa dad mo ay nakakatakot na rin ang ibang kliyente natin. Baka masulot pa sila ng iba, lalo na ang malalaking problema natin. Can't you do something? I mean, you've been at dad's side all these years. Baka pwedeng kayo muna ang... I'm not good enough. Pakli nito. I'm simply known as your father's assistant. They would want to see someone taking over his position or at least filling in for him. Someone who is more credible than I am. Ano bang tinutukoy nito? That person could be only be you, Mara. Saad nito. That person could be only be her. What a laugh. Pero hindi niya magagawang tumawa ng mga sandaling iyon. Ilang linggo nang sinusubukan niyang punan ang pagkawala ng kanyang daddy sa driver's seat ng kumpanya at sa palagay niya ay hindi siya magtatagumpay. She could burn the midnight oil all she wanted. She could stay at the office 24/7 but she doubted if it would make any difference at all. Hindi nga niya halos maintindihan ng mga datos na binabasa niya. Paano pa kaya niya magagawang magpasya tungkol sa kritikal na mga bagay na may kinalaman sa kumpanya? Noon niya lubos na pinagsisihan ang kawalan ng interes na ipinapamalas niya sa negosyo nila. Kung nakialam na siya sa pamamalakad niya noon pa, mas may magagawa siguro siya ngayon. Tinutulungan at ginagabayan naman siya ng kanyang tito Alfred sa abot na makakaya nito. Pero halatang ang daddy talaga niya ang nasa likod ng paglago ng kumpanya nila. She was but a figurehead and as it turned out, a lousy one. Sa simula lang nabawasan ang kaba ng mga investors at kliyente nila. Maybe they saw through her facade and realized how incompetent she really was. Napaangat ang ulo niya nang may kumatok sa pinto. Come in, saad niya kahit pa nakikinikinatan na niyang problema ang hatid ng kung sino man papasok sa silid. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang tito Alfred. Gusto na niya mag-dive sa ilalim ng mesa. Tiyak na problema ang hatid nito. What is this time, tito? Nautal na sabi niya. Nag-back out yung Singaporean firm na nakausap ng daddy mo na nagbabalak maging distributor ng electronic panels natin. Ayon sa representative nila rito sa Pilipinas, kapag tiyak na raw kung anong direksyon ng tatahakin ng Villarama Company, ay saka na lang natin sila kontakin. Wala pang pirmahang magaganap kaya wala tayong magagawa kundi tanggapin ang pasya nila. Or if you want to talk to them, I think that would be do more harm than good. Saad niya. Kung gaano ang gulong-gulo ng isip niya at halos wala siyang alam na sasabihin sa mga iyon ay mas mabuti pang hayaan na muna nila iyon. Kapag naayos na ang sitwasyon ay saka na lang siya tatangkaing suyuin uli ang mga iyon. Better yet, ang kanyang daddy ang gagawa niyon. Is that all, tito? Tanong niya. Nag-atubili ito. Kailangan ng bayaran ng outstanding bill niyo sa ospital. Kulang-kulang na $250,000 iyon. I would make that check for that but I have to tell you that there is not that much money in the bank. Siguro kailangan mo mag-isip kung alin sa mga ari-arian nyo ang pwede nyong ibenta.
Parang nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ganun na lang ang paghihingugpos niya. Ni isang hinagap ay hindi niya nakikinitang darating ang ganitong sitwasyon sa kanya. They were not exactly poor, but their assets were all tied up at that moment. Hindi basta-basta maliliquidate ang mga iyon sa maigsing panahon. Kinakailangan para makapag-produce siya ng pera. She grew up in a lap of luxury. Sanay siyang nabibili ang lahat ng luho at kapritsyo niya. Kaya ngayon dinagsa siya ng problemang pamimisyal ay wala siyang kamuwang-muwang kung paano niya haharapin at dadalahin ang mga iyon. Sige tito, pag-iisipan ko, sabi na lang niya. I'm sorry Mara, nito. This is not your fault, sagot niya. Nagpaalam na ito at lumabas na ng kwarto. Nang mag-isa na siya ay hindi niya mapigilang mapaiyak. Isinubsob niya ang kanyang ulo sa mesa at doon ay pinaghulagpos niya ang kanyang sama ng loob. Pagkagaling niya sa opisina ay nakalimitang sa ospital siya tumutuloy. Critical but stable. Iyon ang sinabing lagay ng kanyang daddy. Kung may dapat man siyang ikatuwa, iyon ay bahagyang paghaba ng mga panahong may malay ito. Iyon nga lang, kapag gising ito ay puro tungkol sa kumpanya naman ang sinasambit nito. Walang ipinagkaiba ang pagkakataong iyon. Nang hawakan niya ang kamay ng kanyang daddy, ay gumagalaw-galaw ang mga talukap ng mga mata nito. Kapag kuhan ay dumilat ito. Hi Dad, pinilit niyang ngumiti. Kumibot-kibot ang mga labi nito. Parang may gusto itong sabihin. Don't talk Dad, pigil niya rito. Ayaw niyang mapagod ito. It's up to you now. Saad nito, halatang hirap pa rin magsalita. I know, alam naman niya kung anong tinutukoy nito. I'll hold down the fort while you're here. Don't worry, sabi niya. You can't. Of course I can. You can't. I need to get out of here. Parang natatarantang nagtangkang bumangon nito. Dad, no. Dinianan niya ang balikat nito. Dumadalas ang pagkakaganoon nito. Iyon bang tila sa sobrang pag-aalala at pagkabalisa ay nagpupumilit itong tumayo. I have to. I need to. Git nito. Doc, nurse, sigaw niya. Nahihirapan na siyang pigilan nito at natatakot siyang baka kung mapano ito kapag nagpilit itong tumayo dahil hindi pa talaga nito kaya ang sarili. Agad namang may dumating na isang nurse at isang doktor. Let me go, git ng kanyang daddy nang tulungan siya ng mga ito sa pagpigil dito. Let me go. I have to save my company. Ako nang bahala roon, Dad. Saad niya. Ako na, magpahinga ka na muna. Pero mukhang hindi kumbinsido ito na kaya niyang gawin iyon. Patuloy ang pagpalag nito at sa dakong huli, wala nang nagawa ang doktor kundi saksakan nito ng pampakalma. Mugtong-mugto ang kanyang mga mata. Ang sakit-sakit din ang kanyang ulo. Pakiramdam niya ay mababaon na siya sa dami at bigat na mga problemang sama-samang dumarating sa buhay niya. Mga problemang wala siyang sapat na kakayahan para resolbahin. Nasa opisina na siya ng mga sandaling iyon. Nagpupumilit na intindihin ang mga bagay na parabang nakasulat sa banyagang salita kapag binabasa niya. Habang nag-iisip siya ng posibleng solusyon sa problema niya, ay inihayag ng sekretarya ng kanyang daddy na gusto raw siyang makausap ng kanyang tito Alfred kung hindi siya abala. Sinabihan niya itong papuntahin na sa kanyang opisina ang kanyang tito. You don't look so good, komento nito na makapasok na ito. Alagaan mo rin naman ang sarili mo minsan. Baka pati ikaw ay magkasakit na niyan. I don't have time for that, malamlam na saad niya. May I? Wika nitong iminuwestra ang silyang nasa harap na mesa niya. Oh, of course, have a seat. Sa sobrang pagkatuliro niya ay nakalimutan na niyang sabihan nitong umupo. Ganun na nga ang ginawa nito pero hindi naman agad nagsalita ito nang makaupo na ito. Para bang alumpihit itong hindi niya mawari. May problema na naman, right? Sabi niyang gusto nang maiyak. Actually, what I have is a potential solution. Nito. Solution? Bakit hindi niyo agad sinabi? I desperately need one so out with it. Mukhang hindi pa rin mapalagay ito.
Akala ko ba solusyon ang sasabihin nyo? Bakit parang mas bagay sa nagdalang masama ng balita ang ikinikilos nyo? Komento niya. Well, you see, it's complicated. Complicated? Ganito kasi yun. Kailan lang ay may dumating na proposal sa opisina ko. What kind of proposal? Tanong niya. About the company. What about it? Gusto na niyang mairita rito. Bakit ba hindi nito ipatuloy-tuloy ang sasabihin? Have you heard of Exaco? Tanong nito imbis na sagutin siya. Gusto niyang ibulalas dito. Para kasing hindi siya kilala nito na walang gaanong alam pagdating sa mga ganong usapin. I haven't, sabi na lang niya. Well, it's one of the country's fast-rising companies. It used to be an electronics firm only, just like Villarama Company, but now it has branched out in the computer hardware and software services. They want to buy Villarama Company? Is that it? Hula niya. Tell them, they don't. Natigilan siya. Ano palang gusto nila? The owner and president of the company is proposing to bail Villarama Company out of its financial woes. Paano niya nalaman ang tungkol sa problema natin? Nagtatahang tanong niya. Hindi mahirap matuklasan ng mga ganong bagay, Mara. If one knows the right people and how to ask the right questions, well, it's just like picking candy out of an unattended counter. Okay, fine. Alam nila ang tungkol sa problema ng kumpanya. Pero sigurado ko, hindi kagandahang loob ang rason kung bakit gusto nilang tulungan tayo. What's the catch? They would want to take over the company at the very least, I'm sure. Would that be so bad? Kung tutuusin ay mabuti nga siguro iyon. The president of the company has a solid reputation. Mas posibleng bumalik ang kumpiyansa ng creditors at investor natin kapag nalaman niyang siya ang magmamahala ng kumpanya. On a temporary basis of course, hanggang sa hindi pa kaya ng daddy mo. So that's what they want in return for the big favor they'll be giving us? Iti-take over nila ang kumpanya? I don't get it. I'm sure kapag nag-take over sila ay wala na silang balak ibalik kay dad ang driver's seat. Hindi umimik ito. Hindi rin ito makatingin ng diretso sa kanya. Tito, you're making me nervous. What is it? Out with it already? Nawika niya. The proposal would solve our biggest problem for the moment, which is monetary. Anito, kayang-kayang garantiyahan ng Exaco ang financial obligation ng Villarama Company at iyon ay pinangako ng presidente niyon. Saad nito. Yeah, and it sounds too good to be true. So I ask again, what's the catch? A huge one. I'm afraid. Pamuntong hiningang wika nito. What is it? You're the catch. What do you mean? Mukhang aburidong-aburido ito. Naihilamos pa nitong isang palad sa mukha nito. Bilang kapalit ng gagawin ng may-ari na Exaco para sa Villarama Company, ay kailangang pumayag kang maging asawa niya. What? Ganun na lang ang pagbulalas niya. That has got to be the biggest joke I've ever heard, aniya, and she desperately wished it was indeed a joke. Pero isang sulyap lang sa mukha ng kanyang tito ay nahinuha niyang malayong maging isang biro lang iyon. Ano namang kalokohan yun? Nawika niya. In this day and age, may nangyayari pa bang ganyan? At ano bang palagay nila sa may-ari ng Exaco na yun? I'm not for sale, not at any price. That's what I told him, anang kanyang tito. But he said he is not buying you what you'll be having is a deal where the benefit would be mutual, and he is asking for the chance to speak to you about this proposal. Tell him to shove it, anas niya. Hindi umimik ito. Seriously, Tito? You're thinking that I should consider his offer? Hindi ko sinabing pumayag ka na ora mismo, but you should at least talk to him. Hear him out. What is there to talk about? Pwede kang tumanggi sa gusto niyang mangyari. Or you can make a counter offer. May mga options ka, Mara. All I'm saying is that you should at least talk to him.
Really? Parang hindi siya makapaniwalang seryoso ito. Walang mawawala sa'yo kung papakinggan mo man lang siya. What if he turns out to be an ex-murderer or a pervert? Bahagyang tumawa ito. He is not. I can guarantee that. I already had some research done on his background, and well, he doesn't seem like a criminal type, but you can find out yourself if you agree to meet with him. Okay, fine. Anong pangalan ng Herodes na lalaking yon? Mukhang hindi siya pinuntanan ni Tito Alfred hanggat hindi siya pumapayag na kausapin man lang ang lalaki. Mabuti na rin sigurong gawin niya iyon. She would give that ass of a man a piece of her mind. His name is Dan Legaspi. Okay, tell the great Mr. Dan Legaspi that Natigilan siya. The name suddenly rang a bell. Could it be the same guy? Oh my gosh, naibulalas niya sa kanyang sarili. And then without her conscious volition, scenes and images almost a decade ago started flickering on her mind. Panay ang silip ni Mara sa corridor ng science building. Alam niyan sa kabilang dulo niyon ay naroon ang tambayan ng Discover, isang organisasyon sa campus. Pero ang patunang bagsag sa org na iyon ay Geek Club. Dahil karamihan sa mga miyembro niyon ay yung mga estudyanteng matatalino, pero sa kilos at gawa ay halatang mga nerds. Ganun na lang ang pagtutol ng kalooban niya sa nakatakdang gagawin niya. Pero inatasan siya ng master niya sa organisasyong sinasalihan niyang gawin niya iyon para lubusan na niyang maging membro. And she so wanted to be a member of that said org. Maraming mga activities at projects ang mga org na akmang-akma sa kanyang panlasa. Nag-o-organize ng concert, nag-i-sponsor ng mga plays at movie premieres, nagtatanghal ng competitions sa mga bars and discos, at ang parties ng organisasyon ay kadalasang pinag-uusapan sa campus. Maraming aplikante ang grupo kaya mahigpit ang mga iyon sa pagtanggap ng miyembro. Nagkayayaan sila magbabarkada. Tanggap na ng mga kasamahan niya dahil matagumpay nang nagawa ng mga iyon ang iniatas sa mga ito. Siya ay ngayon palang magsisimula dahil panay ang postpone niya niyon. Malapit na ang deadline kaya pagkatapos niyang patibayin ang loob niya ay hinanap na niya ang taong magiging pasas niya para maging miyembro sa grupong inaasahan niyang salihan. Malayo pa lang si Den ay natanaw na niya ito. Ang dali naman kasing makita nito. Bukod sa matangkad dito ay naghuhumiyaw ang pagkadilaw ng t-shirt na suot nito. Habang palapit ito sa kanya ay lalo niyang napagmasdan nito. Nasa gitna ang hati ng buhok nitong tila ginagaya sa hairstyle ng namayapang komedyanteng si Katsupoy. Nakita niya ito sa mga write-ups tungkol sa mga dating komedyante at si Den ang una niyang naisip. Makapal ang salamin nito, malaki iyon at itim ang frame. Bitin din ang pantalon nitong kadalasan na i-checkered ang design. I'm a nerd, iyan ang pinagsisigawan ng imahe nito. Wala sanang kaso iyon sa kanya dahil hindi sila close na lalaki. Sa isang subject nga lang niyang kaklase ito. She would have preferred that it stayed that way. Pero sa kasamaang palad, sa dinami-rami ng mga babae sa campus, sa kanya pa nagkagusto ito. Wala rin sanang kaso yun sa kanya. It was a free country. Libre magkagusto ang kahit sino kahit kanino. Ang masaklap nito, hindi magawang manligaw ng matino ni Den, pero hindi rin ito magawang itago na lang ang nararamdaman nito para sa kanya. Gusto na naman niyang manliit sa hiya nang maalala niya kung paano habang dumaraan siya sa tapat ng tambayan ng mga ito ay narinig niyang may tumawag sa kanya. Babae iyon, halos kasing edad niya. Mara, listen to this. Sabi nito, may hawak itong isang papel. What's that? Tanong niya rito. It's a declaration of love from none other than your most ardent admirer, Dan Legaspi, campus lover boy extraordinaire. Sorry, nagmamadali ako. Sabi niya saka siya nagsimulang maglakad. To have and to hold Mara Villarama for the rest of my life, that is my fondest wish. My greatest dream, and if by chance it's granted, that would make me the happiest, the luckiest man alive. Narinig pa niya ang sinabi ng babae, pati ang malutong na tawanan at kansyawan ng ibang kasamahan nitong nakapaligid dito. Testing din na iyon? Visit?
Kung saan nakuha ng alaskador na babae ang binasa nito, hindi niya alam. Pero batid niyang mahilig isulat na lalaki ang niloloob dito. Dati sa notebook nito nakita ang hinaing ng saloobin nito sa kanya. No isang beses naman ay nalaglag yata ang papel mula sa bulsa nito. Ganun na lang ang pagpupuyos ng kalooban niya. Kung nanliligaw na lang ba siya nito, di nabasted na sana siya nito at baka manahimik na ito. Pero torpe na nga ito sa kung saan-saan pa nito dinadaan ng pagpapahiwatig nito ng pagtingin sa kanya. Ngayon, ang magaling na master naman niya sa sinasalihan niyang org ay gusto pang budbura ng asin ang sugat na kahihiyang dinala niya. Remember this, Mara. What doesn't kill you makes you stronger. I doubt what I asked you to do would kill you. It's difficult, yes. But if you succeed, you can take a pride in the fact that you did it. Sabi pa nito. Hinintay niyang makalapit ang lalaki. Nang ilang dipa na lang ang layo nito sa kanya, ay saka niya tinawag ito. Parang malalaglag ang panga nito nang makita nito kung sino nagsalita. Itinuro pa nito ang sarili nito. Tila natis matiyak na ito na ito nga ang tumatawag sa kanya. What a kick! Tuloy ay naisalob niya. Yes, you. Kumpirma niya. Pinilit niyang ngitian nito at pinilit na rin niyang maglakad palapit dito. Yes, may kailangan ka sa akin? Kandautal na tanong nito. As a matter of fact, I have. Saad niya. Ano yun? Tanong nito. Gusto niyang mapangiwi. Watching the guy was so painful. Parang kulang na lang ay mamalipit na ito. Hindi kaya mamatay ito pagkatapos ng gagawin niya rito? Humugot siya ng malalim na hininga at bago pa siya takasan ng lakas ng loob na matagal niyang inipon ay kinabig niya ito. Hinagkan niya ito sa mga labi. Agad na nigas ito. Nagkandadilat din ito. Hinintay lang niya ang pagkislap ng flash ng kamera na dala ng kasamahan niya para may pruweba siya sa master niyang nagawa na niya ang pinag-uutos nito. Kapag kuwan ay agad na siyang lumayo sa lalaki. Sorry. Wika niya saka siya nagtakbo palayo. Dapat ay doon na nagwakas ang lahat. Ang kaso ay sinusundan-sundan na siya madalas ng kantsaw pati ng mga chismis na sila ni Den. Kung totoong may gusto siya sa lalaki o di kaya kung sila na nga ay hindi siya mapipikon. Pero naman paulit-ulit na ang paliwanag niya sa mga nangangantsaw at nagtatanong nang dahil lang sa pagsali niya sa org kaya hinalikan niya ang lalaki ay ayaw pa rin siyang paniwalaan. Minsan napadaan siya sa isang grupo nag-uumpukan sa kiosk na nasa loob ng campus. Natigil ang bulong-bulungan ng mga ito nang makita siya ng mga ito. Hi Mara, bati ng isa sa mga iyon. Kaklase niya ito sa ilang subjects kaya kilala siya nito. Hi, matipid na ganti niya. Siya ba yung GF ni Den? Anang isang kasama sa umpukan. Hindi, ano ba? Sagot dito ng kakilala niya. Soon to be GF, kung ganoon. Tina, shut up. Sita rito ng kaklase niya. What's wrong? Masama ba magsabi ng totoo? Don't they say the truth would set you free? It was at that point that she felt she had enough. Sawa na siya at pagod na siya. Once and for all, she would lay the issue to rest. Pumalakpak siya para agawin ang pansin ng lahat ng nasa paligid nila. Listen up everybody, hayag niya. Hindi kami ni Dan, okay? I don't like him. I never will and I'd rather kill myself than being his girlfriend. Napamaang sa kanyang lahat nang nakarinig sa kanya. Ang ilang mag-aaral na nasa kalayuan ay lumapit pa sa kinaroroonan niya. Nang mahulasan siya ay nanlumo siya. Parang masyado naman siyang naging malupit kay Dan. That's all I have to say about the issue, saad niya. Kaya sana'y tantanan niyo na ako. Pagkasabi niya niyon ay mabilis na siya naglakad palayo. Dan never bothered her again after that. No, ganun na lang ang pagtanggi ng isip niya. It could not be the same guy. It shouldn't be. Heaven forbid. What do you know about him, Tito? Tanong niya sa kanyang Tito Alfred nang manumbalik sa kasalukuyan ng diwa niya.
He's a bright young man. Nag-graduate siyang magna cum laude at sa sariling pagsisikap niya ay napalaki niya ang kumpanyang namana niya mula sa namayapang kamag-anak niya na siya rin palang nagpaaral sa kanya. He's a self-made man in the sense that Execo was on the brink of collapse when he stepped in. Not only did he turn it around, he did so with flying colors. At ngayon nga ay isa na sa itinuturing na success stories ng business world ang Execo. She could imagine then being able to accomplish such a feat. Noon pa man ay napaka-driven na nito. Pero hindi pa rin sapat iyon para maging katanggap-tanggap sa kanya ang ideyang magiging asawa niya ito. She barely knew him, and what she knew about him made her shudder at gusto raw siyang mapangasawa nito. To the 9th degree, nanginig ang kanyang kalamnan. So, shall I set up a meeting between you two? Tanong ng kanyang tito. No, mabilis ang naging pagtanggi niya. Pero Mara, I don't need to hear anything he has to say. I'm sure may nahahanap tayong paraan para maisalba ang kumpanya nang hindi pumapatol sa alak ng ugok na yun. Ano bang palagay niyo sa akin? Mara, please. Tito, my decision is final. The answer is no. Mukhang balak pa nitong magprotesta. Bumuka ang bibig nito pero hindi nito tinuloy ang kung anumang gusto nitong sabihin. Ikaw ang bahala. Sa halip ay wika na lang ito. The nerve of that guy. Iyon ay pinagsisintir niya habang nakatingin siya sa labas ng plate glass window ng opisina ng kanyang daddy. Hindi niya inakalang pagkatapos ng maraming taon ay sa ganoong paraan pa siya magkakaroon ng balita tungkol kay Dan. Ilang araw na nakalilipas mula nang sabihin sa kanya ng kanyang tito Alfred ang tungkol sa proposal nito, pero hanggang sa panahong iyon ay nagpatutok pa rin ang butsi niya. Napaigtad siya ng magring ang telepono sa ibabaw ng desk niya. Tinanggap niya ang tawag pagkatapos ihayag ng sekretarya kung sino nasa kabilang linya. Isa iyon sa mga creditors nila. Ayon dito, hanggang sa katapusan na lang ng linggo ang palugit na maaaring ibigay nito sa kanila. Mapuputokan na raw ito ng boss nito kapag in-extend pa nito iyon dahil nakailang extension na ang loan. Kasunod niyon ay ang accountant naman nila ang tumawag. Tungkol daw iyon sa checking ipinahanda niya rito. Kailangan daw lagyan ng dagdag na pondo ang account na pagkukunan niyon dahil kung hindi ay ma-over daw sila. And then came the call from the hospital. May isasettle na namang bill bago matapos ang susunod na araw. Her head was still reeling from all the problems and decisions that had to be made when her secretary called up to her that her Tito Alfred wanted to see her. Tell me you have good news because I desperately need one. Salubong niya rito nang pumasok ito sa opisina ng kanyang daddy. How I wish, sabi nito. Unfortunately, the opposite is true. Oh no, ungol niya. Okay, what is it? It's Mr. Justin. Yung British client natin? What about him? He got involved in some illegal operation in their country. What? Drug trafficking. May connection daw siya sa Macau, according to the news. Anyway, dahil sa nangyari, natural lang na i-terminate ng kumpanyang pinapasukan niya ang serbisyo niya. Do we have a contract with him? Nais niyang malaman. Tumango ito. We can insist that this company honor it, but there would be delays, I'm sure. We are fast losing money, Mara. Gusto na niyang iuntog ang kanyang ulo sa pinakamalapit na pader. Puro problemang walang solusyon ang binabato sa kanya. Ang tanging pag-asa na lang niya ay ang gumaling ang daddy niya. Pero hindi nangyayari iyon. Napakabagal ng improve ng lagay nito. Halos wala nga. I just wanted to inform you, anang kanyang tito. Sige, lalakad na muna ako. Baka may magawa akong paraan. Nito. Pagkasabi nito na yon ay iniwan na siya nito. Napatulala na lang siya sa kawalan na mag-isa na uli siya. What the hell am I going to do? Nang gigipuspos na niwika niya sa sarili. Bago siya tuluyang maghinagpis ay binasag ng pagtunog ng telepono ang katahimikan. Private line ng kanyang daddy na nagri-ring.
Ibig sabihin, malalapit na kaibigan at kakilala lang ang nakakaalam niyon. Dagling sinagot niya ang tawag. Miss Mara Villarama? Anang baritonong tinig. Speaking, who's calling please? Tanong niya. This is Dan Legaspi. Remember me? Napatda siya. How did you get this number? Tanong niya. This is a private line and... Oh, I have my sources. Anito. I heard you turned down my offer. Of course I did. It's a very ridiculous one. Is it? Parang nanunuyan tinig nito. Yes, is it? I'm not for sale, Mr. Legaspi, and how dare you to try even think I am? Not all the money in the world can give you the right to. Whoever said I'm buying you? Ang akala ko nga'y makakatulong pa ako sa'yo. By dangling that ridiculous offer? Guess again. Oh, I'd think about it very carefully and with an open mind if I were you. Kung pag-iisipan mo lang na mabuti iyon, ay malalaman mong iyon ang sagot sa problema mo at ng kumpanyang naiwan sa pamamahala mo. All I need is a little time. Pagaling ni Dad ay matatapos din ang problemang sinasabi mo. Are you sure? O baka naman sa paggaling ng daddy mo ay wala na siyang kumpanyang babalikan. Nagpantig ang kanyang tenga. You have a lot of nerve to say those things to me. Kung sakaling ganun man na mangyari, ay wala ka na rin pakiroon. Hindi naman tayo magkaano-ano, hindi ba? Nangihinayang lang kasi ako. Hindi naman kailangan mangyaring sumadsad ang Villarama Company. If there's one thing I hate saying, it's a company going belly up because of mismanagement, and especially if there's something I can do about it. Sabihin na natin gumaling na ang daddy mo. How long would it take before he can run the company again the way he used to? O baka naman ang ibig mong mangyari, pagtayo niya mula sa hospital bed, ay dediretso na siya sa opisina. Of course not. Then be realistic, Mara. Think about my offer. That's the answer to your problems. Yes, but at what cost? Look then, hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay obsessed ka pa rin sa akin. Pero sana, huwag mo nang idamay ang... Good grief! Bulalas nito. Is that what you think? That I'm still carrying a torch for you after all these years? Biglang humagalpak ito ng tawa. Honestly, ganun ba katindi ang bilib mo sa sarili mo? Bakas ang panuniya sa tinig nito. Pwes, kung hindi yun ang ibig sabihin ng pagpapakamatay mong maging asawa ko. Paanas na wika niya. Pagpapakamatay na maging asawa mo? You have a way with words, haven't you? You think that's the reason why I want you to be my wife? Tumawa naman ito. You're something else, you know. Hay, mukhang kailangan kong linawin sa iyong rason kung bakit ganun ang alok ko. But please, let me make it clear right from the start. It's not because I am madly in love or obsessed with you that I made that offer, okay? Fine, I admit there was a time in my life when I felt the earth move each time you happened to so much as glance my way. But I was young and still so stupid then. Yun lang ang excuse ko. Anyway, that was almost a decade ago. Ang daming nababago ng panahon at kasama na ron ay ang damdamin ko. I'd be such a loser if I happen to still think you are the center of my universe. Naguluhan siya. Kung ganoon, anong rason at I need a wife, or should I say I want one? Sa tingin ko, at inaayunan ng opinion kong ito ng mga kaibigan at kakilala ko, iyon na lang ang kulang sa buhay ko. I have everything I ever hoped and worked for. Isang kumpanyang napalago ko at patuloy na napapalago sa paglipas ng mga araw. An income that allows me to live in luxury, good health, and almost everything, so to speak. But no man is an island, sabi nga nila. So I need a wife, someone who would host my parties and be with me during the obligatory social occasions. But wala akong girlfriend and I'm not looking for one. Tuloy-tuloy ito sa pagsasalita. Hindi nito hinayaang makasabad siya. Based on my experience, they're more trouble than they're worthy. But what I do need is a woman who is well trained in the social graces. Mary Gisha?
Nausal niya. I would if I could, but I don't know any Gisha. Besides, you'll do nicely. Anito. Hindi ka man magaling magpatakbo ng kumpanya, ay sigurado kung hasang-hasangi yung social skills. Hindi ba't bata ka pa nang mawala ang mami mo and your dad never remarried? If that's the case, I'm certain he relies on you whenever he holds a party or things of that sort. Napasinghap siya. Marami itong alam na detalye tungkol sa kanya. Bakit parang nagulat ka? Nakalimutan mo na ba? I was a very diligent student back then. Dinala ko ang nakagawian kong iyon sa pagsaba ko sa totoong mundo. And it has served me well. I want to have a wife I can be proud of. And hey, I won't lie to you. You would make a man proud, right? Kaya nga nasabi ko sa trusted assistant ang daddy mo na mukhang pareho tayong makikinabang kung magkakasundo tayo sa proposal ko. I'll call up to reiterate my offer to you. But don't give me an answer yet. Sana'y pag-isipan mong mabuti ito at sana rin huwag ka na magpadalos-dalos sa iyong pagpapasya. Oh, maybe this would help in making your decision. Kung sakali mang magpapakasal tayo, it would most likely be in name only. We can have sex if you like, but only if you're willing. I have never forced myself on a woman and I have no intention of starting with you. You will also be able to come and go as you please, but you're not allowed to have an affair for as long as the marriage is in existence. In existence? What do you mean? Let's just say we can What I mean is renegotiate our agreement after a year. Kung may isa sa atin ang ayaw niyang ituloy ang pagsasama natin at may sapat na rason naman siyang maiharap, ay pwede nating ipaanal ang kasal. Really? Medyo nagdududa siya. Parang hindi pabor sa'yo ang mga ganung pangyayari. I mean, after you've bailed the company out of the trouble, and if ever my father regains his strength, I am almost certain I'll leave you. Minabuti niyang aminin na iyon. A lot of things can happen in a year. Who knows? I might have found someone better by then, or I might not want or need your services anymore. In the meantime, sa loob ng isang taon ay makakatiyak akong magiging payapa ang buhay ko and I would know whether I am cut out to be married man or not. So if I were you, I'd get rid of my angst and start looking at my proposal with a new perspective. I'm sure you would realize that it would be naturally and mutually beneficial to us. I'll think about it. Nawika niya. Do that, but don't take too long. My offer would be on the table for only 3 more days. After that, forget it, okay? Bye. Pagkasabi nito niyon ay namatay na ang linya. Ang taong nanggigipit kahit sa patalim daw ay kumakapit. Hindi niya siguro masasabing gipit na gipit siya. May options pa naman sana siya, pero sa mga sumunod na araw ay tila ba nagkukutuba na ang mga kamalasan at nagpapasya na ang mga itong dagsain siya. Yung property nilang ipinabebenta niya ay nagkaroon ng bulilyaso. May problema raw yun sa papeles ayon sa kanyang tito Alfred. Noon lang daw na-discover iyon dahil noon lang naman nabusisi ng husto. Panay na ang tawag sa kanya ng mga creditors nila at kinukulit siya. Siguro kung may kaunti man lang siyang karanasan sa mga ganung problema, ay baka may naisip na siyang paraan at hindi siya natataranta. Tuwing dadalawin naman siya ng kanyang daddy, ay lalo siya nagigipuspos. Ganun pa rin ito, walang laman ng isip kundi ang kumpanya. Isalba raw niya iyon, huwag na huwag daw niya ipapabayaan. May mga pagkakataon din tila nagpapanik pa ang mga ito. Everywhere she turned, she encountered a closed door. And even if it opened, what was behind it were more problems. Nalilito at natataranta na siya. Pakiramdam niya ay tinatapon siya sa gubat na walang kadaladalang sandata. Wala siyang mahinga ng tulong. Sa ilang mga kaibigan niya, ang ilan ay nasa ibang bansa. Samantalang yung mga nasa Pilipinas ay kasing boba na rin niya pagdating sa pinansyal na usapin. Para sa mga ito, mas madali ang tanggapin na lang niya ang alok ni Den. Mabilis na lumilipas ang palugit na ibinigay sa kanya ng lalaki. Napakaigsi yata ng 3 araw para mapag-isipan niya ang isang napakabigat na bagay. Pero nang humingi siya ng extension sa deadline na ibinigay nito ay tumanggi ito.
So she found herself needing to make a decision, and fast. There came a point when she came to the conclusion that Dan's offer seemed like the best solution to her worries. At the very least, it would buy her time for the company. 1 taon lang ang buhay niya ang isinasaala niya kung sakali. At sabi rin mismo ni Dan, she could come and go as she pleased. Sandaling maikonekta ang pangalan niya rito, pero sa panahon ngayon ay napaka-common na nagpapaanal ng kasal. Kaya so what kung magpapabaling siya ng estatistika? Tama siguro si Dan, mutually beneficial sa kanilang mangyayari. So following the easiest path, she found herself calling up the guy. Come to my house tomorrow, saad nito. Since we're going to be engaged, it's just right that we see each other. Kung siya ang tatanungin, kahit sa araw na lang ng kasal na sila magkita ay pwede na rin sa kanya. Pero hindi na siya tumutol. She was determined to make the situation as painless as possible for herself. Sa oras na itinakda ni Dan ay nagtungo nga siya sa address na ibinigay nito. Namangha siya nang bumukas ng gate pagkatapos iscan siya ng camera na nakalagay sa itaas niyon. Mukhang napakalayo na nga nang narating ni Dan. Iyon ay kung ang pagbabasehan ay ang bahay na nakita niyang nasa dulo ang mahaba at palikong driveway. Sa harap niyon ay may lawn na mukhang sagana sa alaga ng isang masipag na hardinero. Halatang profesional ang pagkakalandscape ng hardin. May malaking fountain pa sa gitna niyon kung saan umaagos ang malinaw na tubig. Lalo siyang napamaang nang makapasok na siya sa bahay. The house was huge. Makapal ang marble columns niyon. Sa tingin niya ay pwede siyang manlaman sa kintab ng marmol na sahig. Marami sa kagamitan nakita niya ay halatang mamahaling antik at ang crystal chandelier na nakasabit sa sala ay katulad ng disenyo ng sa kanila. Dangan nga lang at alam niyang di hamak na mas mahal iyon dahil mas malaki at mas elaborate ang disenyo. Tatawagin ko lang si Sir, anang katulong na sumalubong sa kanya kanina at gumiya sa kanya papunta sa sala. Dinulutan din agad siya nito ng malamig na fresh orange juice. Carpeted ang grand staircase kaya siguro wala na siyang naririnig na mga yabag. Mara, napaangat ang mukha niya sa gawin ng hagdan kung saan nagmula ang tinig. Napakunot siya nang makita niya nagsalita. Sino ba to? You don't recognize me, do you? Mapakilangiting sumili sa mga labi nito. Kapag kuwan ay tinuloy na nito ang paglalakad pababa ng hagdan. It's me, Dan Legaspi, at your service. Namilog ang mga mata niya. Kung masasalubong kasi niya sa kung saan lang ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon, ay hindi niya maiisip na ito si Dan. Napakalayo na ng itsura nito sa dating Dan na nakilala niya. The guy standing before was Hasang, the kind that was capable of taking a woman's breath away. Umamin ka, isa kang impostor. Iyon ang agad na inaisip niya habang nakatingin siya sa lalaki. Ang Den na nakilala niya ay matangkad at patpapitin. Makapal ang salamin niyon. Sa sobrang kapal ay hindi na makita mga mata nito. He had the unmistakable nerdy look that seemed to entice people to make fun of him. Yun bang tipong masarap pagtripan? Hindi gagawin ng isang taong nasa matinong pag-iisip ang pagtripan ng Den na kaharap niya ngayon. Not if he valued his life and limb. Ang laki ng inilaki ng katawan nito. Bagay na iyon ngayon sa height nito. Para bang isang bigwasan lang sa mantitrip dito ay hinagis na ang mga has niyon. Gone without a trace was the nerdy look. Manipis na at multi-coated ang salamin nito. Trendy ang frame niyon at bagay sa hugis na mukha nito. His hair was expertly cut and his clothes were simple but obviously of very good quality. Hindi na niya kailangang silipin ang tatak ng mga iyon para matukoy niyang hindi sa bangketa binili ang mga iyon. Pero siguro kahit pag galing ng UK o DV ang isusuot nito ay magmumukha pa ring mamahalin ng mga iyon. It was the case of the man carrying the clothes and not the other way around. Surprise! You didn't I? Nito. What happened to you? Hindi na niya pigilang ibulalas. Mapaklang ngiti ang nagpaarko sa mga labi nito. I grew up, saad nito.
I saw what needed to be done to myself and did those things. It helped that I had the means to overhaul my image. Napatitig siya sa mga mata nito. Ngayon ay hindi na natabingan ng sobrang kapal na lente ang mga iyon, ay saka niya napansing napakaganda pala ng mga iyon. He had soulful eyes that seemed capable of seeing right through her very soul. And that body, lihim na nahigit niya ang kanyang hininga nang mapasadahan niya ng tingin ang angkahan nito. Tila nag-iimbita ng haplos ang mamimintog na mga kalamnan nito sa mga balikat at dibdib nito. A gym membership did the trick, plus some sport on the side. Saad nito. You like what you see? Napahiya siya. Agad siyang nagbaba ng tingin. It's my turn. Nito, bagay na nagpaangat na naman ang ulo niya. Kung gaano yata kasusi ang ginawa niyang pag-i-inspection dito, ay ganun din ang ginawa nito. His eyes raked through her, seeming to comb every inch of her. Nakaramdam siya ng panliliit, ni minsan ay hindi siya na-insecure sa itsura niya. Iyon ay kahit batid pa niyang hindi siya kagandahan. Pero ngayon, pakiramdam niya ay kinakartahan siya at bagsak na marka ang ibibigay nito sa kanya. So, when's the wedding? Tanong nito bigla. Itinuloy na nito ang pagbaba ng hagdan. Wedding? That's why you're here, isn't it? Para mapag-usapan natin ang tungkol sa kasal natin. No. Then why are you wasting both our time? Naturete siya. Bakit nga ba siya naroroon? Bago siya nagtungo roon, iplansyado na nasa isip niya ang dahilan. Pati ang gagawin niya. Pero ngayong nasilayan niya na si Den, ay parang nagkagusot-gusot na ang pasya at plano niya. Ang layo na kasi ng lalaking nasa harap niya sa nakilala niya noon. Mukhang malabo ng mapasunod niya ito sa mga kagustuhan niya. Kaya nga bigla ay parang iniurangan niya ang kalakas ng loob. Gusto niya magpaliwanag pero hindi niya alam kung anong kayang sasabihin. You wanted to see me to find out if you can stand being married to me, right? No. Yes. I don't know. Litong-lito na talaga siya. Make up your mind. Makakatulong siguro kung magpapakatotoo ka. Okay. Yes, that's a part of my plan. Umami na lang siya. Gusto ko lang makita kung ano nang itsura mo ngayon. You were scared out of your mind you would have to marry a nerdy-looking guy, huh? Hindi siya kumibo. Totoong sinabi nito at baka mahulaan din itong nagsisinungaling siya kung itatanggi niya iyon. Do I pass? Nito makalipas ang ilang sandali. Yes. Iyon naman pala eh. So what's the problem? Then, kasal ang pinag-uusapan natin. Hindi man lang ba? Kasal na balak din nating ipawalang bisa kapag hindi na convenient sa atin o kapag hindi umubra. So what's the big deal? Sumasakit na ang ulo niya. Ano bang gusto mo mangyari? Let's make a decision regarding the date. We'll draw out an agreement between us and then we plan the wedding. Iyon lang yon. Not unless you find yourself getting scared you might fall in love with me. Ano? Iyon lang ang rason na nakikita ko para mag-atubili ka ng katakot-takot. I mean, get real, Mara. Wala na tayo sa sinaunang panahon kung saan bago magpakasal ang dalawang tao ay kailangan ng 3 taong paghahanda. We're in the millennium. People get married in the blink of an eye. For a starter, let's make it a civil wedding, okay? I'd hate to think I'm mocking the Creator if I marry you in a church, all the while knowing what we're gonna have is a sham wedding. You can get the services of a wedding coordinator if you like, and have her plan the details, or we can just make it simple and very quiet ceremony. Then, hindi ko alam kung the mere fact that you're here indicates that you must have come to the conclusion that my offer is the most viable option. Kung ganun, huwag mo nang patagalin ang proseso dahil kapag ginawa mo iyon, tiyak lang na ilang beses ka mag-uurong sulong. At sa bawat pagkakataong magbabago ka ng desisyon, ay sasakit at sasakit ang ulo mo. Just make a decision and stick to it. That had to be the craziest decision she had ever made in her entire life.
Sana lang ay iyon na ang huling pagkakataong gagawa siya ng ganong kahaybangang silpas siya. Iyon ang iniisip niya habang nakatitig siya sa papel na pinirmahan niya. With a stroke of a pen, she just made herself Mrs. Mara Legaspi. Congratulations! Bati sa kanila ng kaibigan judge ni Dan na siya nagkasal sa kanila. You may now kiss the bride. Anito at bumaling sa lalaki. Napalunok siya nang balingan siya nito, ngayon ay asawa na niya. Iilan lang saksi sa kasalang iyon. Isa ang kanyang tito Alfred. Naroon din ang kaibigan ni Dan na si Donnie at ang sekretarya nitong si Gwen. Wala namang malapit na kamag-anak ito. Ang tiyuhin nito nagpamana rito na ex ako ay siya nagpaaral dito ay matagal nang pumanaw. Ang mga magulang naman nito ay hindi na raw nito matukoy kung nasaan. Naghiwalay ang mga ito nung bata pa ito at sa pagkaharoon ng kanyang buhay, ang mga iyon ay nawala na ito ng komunikasyon sa mga iyon. Hahalikan siya ni Den. Nagpanik siya sa ideyang iyon. Gusto nga niyang biglang tumakbo palayo. What's the big deal? Kastigo niya sa sarili niya. Sa sinuong niyang iyon ay marami pa siyang pagdaraanan kaya dapat ay huwag niyang indahin ang isang simpleng halik. Bahagya siyang umiti sa lalaki nang humarap siya rito. Their eyes met for a brief moment. Saglit lang ang pagtatama ng kanilang mga tingin pero parang mabulabog ang kalooban niya. It was as if a bolt of electricity surged from Dan to her. Nanayo ang mga balahibo niya at parang bigla na siyang nilamig. It's just nerves, paliwanag niya sa pangyayaring iyon. Sandaling-sandali lang ang pagdantay ng mga labi ng lalaki sa kanya. Daig pa niyo ng halikan sa pelikula sa pagiging fake. Halos hindi nga lumapat iyon. Sa kung anong dahilan ay parang ikinapikon niya iyon. Halata kasi niya ang pangingilag sa kanya ng lalaki na para bang may ahini siya. So what? Ipinagkibit balikat na lang niya iyon. Hindi naman siguro siya magpapakamatay ng matikman ang halik nito. Pinalakpakan sila ng iilang mga taong nakapaligid sa kanila. Pagkatapos ng kasalan ay may munting salo-salo sa opisina ng judge. Kumusta si Dad? Tanong ni Mara sa kanyang tito Alfred. Nang magkaroon sila ng pagkakataong magkasarilinan. Alam niyang kakatawag pa lang nito sa ospital dahil nagsabi ito sa kanya kani-kanina lang na gagawin nito iyon. Sleeping peacefully. Anything new? Nothing. Nalumo siya. Ilang araw bagong itinakdang petsa ng kasal nila ni Den ay sinabi niya sa kanyang daddy ang tungkol doon. He was barely conscious but his eyes lit up when she told him the news. Are you sure? Tanong nito. Far from it. Iyon ang gusto niyang isagot para pinilit niyang tumango. Good, usal nito. Hindi na siya nagtaka na ganun ang reaksyon nito. Kahit biglain pa ang pagpapakasal niya, it was her father's greatest wish to see her married. Ngayong nakarata ito ay tiyak niyang mas mapapanatag ang kalooban nito sa kaalamang may aako na ng obligasyon ng pag-aalaga nito sa kanya. You can't attend the wedding, so we're making it just a civil one at first. Kapag malakas ka na, ay saka nalang gagawin ng church wedding, okay? Bahagya-bahagyang tumango ito. Rest now, Dad. Hinig ka niyang noon ito nang pumikit na ito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.